Madalas tulala. Minsan na may nagwawala. Siya si Shoti, hindi niya tunay na pangalan. 35 taong gulang. Isang dating driver ng delivery truck, pero ngayon, nawala na sa sariling katinuan. Nagsimula raw sa patikim-tikim hanggang sa unting-unting nalulong sa shabu si Shoti. Araw-araw siya, araw-araw, oras-oras, gano'n. Imbis na dapat na magpahinga, tuloy-tuloy, hanggang sa bumigay yung utak. Sipag magtrabaho yan. Naalulon lang talaga sa droga, kaya nasira ulo. Ang panandali ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot, kapalit ay katinuan at buhay ng mga lulong na biktima. Ngunit sa tulong ng gamutan at rehabilitasyon, maaari naman daw itong agapan. Pero paano kung ang inaasahang rehab centers ang mas nangangailangan ng rehabilitasyon? Ito ang DOH Treatment and Rehabilitation Center sa Tagaytay. Itinatag noong 1965, ito ang itinuturing na pinakamatandang rehabilitation center sa bansa. Sa likod ng malamig na klima at magandang kapaligiran, nagkukubli ang mga tinitiis na kakulangan. May 6 na dormitoryo ang center, pero 2 lamang ang nagagamit. Ang 2 ay hindi pa rin tapos i-renovate, 2 taon na ang nakalilipas. Naging stock room na lang ito dahil wala pa kaming, hindi pa siya for renovation. At ang 2 naman ay hindi pa nakatitikim ng anumang renovasyon. 250 to 300 ang aming capacity. Hindi namin mapunuan yan kasi nga hindi pa namin natatapos ang lahat ng mga renovation that has to be completed. So, last year, may tinurn away kami na mga 195 na kliyente to be admitted naman. Itong taon na ito up to July, ngayong last July, meron kaming pinag-waiting list na 112. Naturingan itong pagamutan, pero wala man lang ambulansyang nakaabang sa center. Wala kaming ambulansya. Pagkakailangan na ambulansya because we're about 500 meters away from the hospital. Tinutulak na namin ng ng stretcher or kaya yung wheelchair. Sa kabila ng nakapanlulumo nitong kalagayan, tila mas nakaangat pa ang kondisyon nito kumpara sa ibang rehab centers ng gobyerno. Ito ang DOH Treatment and Rehabilitation Center sa Bikutan, Taguig, ang pinakamalaking drug rehab center sa bansa. Kaya nitong tumanggap ng hanggang 1,500 pasyente. Ito naman ang mga bintana. Paano sa taas, ubos walang salamin sa taas. Malaking problema ng rehab center ang pagpapagawa sa mga dormitoryo nito. Sa 15 dormitoryo nito, 7 ang hindi na matirhan. Kung halimbawang gusto ninyong mag-admit pa ng mas marami, saan ninyo ilalagay? Kung yung mga dormitories hindi pa naaayos, malamang magsiksikan muna sila doon na maapektuhan definitely yung rehabilitation ng pasyente. Maging ang ibang pasilidad ng center ay kinakailangang ayusin. Nasira noong Typhoon Basyang. So bale, magbibiding na rin para ma-repair na rin itong gym natin para magamit ng mga pasyente natin dito. Nang aming tanungin kung nasaan ang ambulansya ng center, ito ang ibinungad sa amin. Kita mo naman na medyo matagal na hong nakagrahe dyan dahil matagal nang nasira yan, hindi yung napagawa dahil siguro sa budget. Ang paaralan para sana sa mga batang pasyente ng center, tila dinaanan ng bagyo. Yung mga kwarto ay medyo may tumutulo. Medyo luma na yung building talaga. Kailangan walang budget Kabalintunaan din kung maituturing ang kondisyon ng medical facilities ng pagamutan.
Mga oxygen tanks na walang laman, kinakalawang na timbangan, lumang higaan, at bintanang walang harang. Nag-iisa lang din ang panukat nila ng blood pressure para sa halos 500 pasyente. We're trying our best na mabigyan ng magandang serbisyo ng mga pasyente despite na facilities namin, ito lang, no? So, doing our best to give, sabi nga namin, quality service sa ating mga pasyente. So, medyo hirap, pero kinakayanan. If you're asking me if we can be comparable with the private facilities, I have to admit, we're still we have a long way to go, no, to achieve that kind of quality. And we could always use more money, no, of course. But of course, the government has so many problems right now. Sa pinakahuling tala ng Dangerous Drugs Board o DDB, umaabot sa halos 6 na po ang drug rehab center sa buong bansa. Pero sa bilang na ito, 23 lamang ang pampubliko, habang mahigit 30 ang pribado. Kung susumahin ang kapasidad ng mga ito, kakayaning tumanggap ng halos 6,000 pasyente ang lahat ng mga rehab center sa Pilipinas. Tila malayo sa halos 2 milyong drug users sa bansa. We need to have enough facilities that would accommodate the proper number. Right now, we still don't know if how big really is the problem. No, out of the sinasabing 1.8, how many would require institution-based rehabilitation? It's a big question. Sa ilalim ng Republic Act 9165, kinakailangan magkaroon ng drug rehabilitation centers sa bawat lalawigan sa bansa. Ngunit sa pinakahuling tala, 5 rehiyon pa ang walang drug rehab center maski isa. May kaukulang pondo naman daw ang DDB sa pagpapatayo ng rehab centers. Ngunit kawalan ng tauhan at pondo mula sa lokal na pamahalaan ang itinuturong dahilan. It has to be with the local partnership, with the local government. Kasi we cannot give the necessary manpower. Dapat yan trained and qualified. So dapat, ang sukli naman ng local government is kayo ang mag-provide ng operational, yung expenses as well as yung tao. So hindi naman maganda, bigay ka ng pera, construction, wala namang magmaman. So ang mangyayari, white elephant, di ba? Aminado naman ng Department of Interior and Local Government o DILG pagdating sa usaping ito. Talaga pong may problema yun. Palagay ko madaling magtayo, mahirap pag-maintain. Pag nag-umpisa na po tayo magtayo, kailangan ng kaukulang budget sa mga tao, sa gamit, yung subsistence ang lahat. At dun, pahirapan po talaga yun. Ang mainam sana magkaroon po ng mas malaking bahagi ng budget natin, yung rehab centers. They're always clamoring about one thing and it's budget. No? Minsan hindi sapat pati yung budget just for the food. No? So what else can they do if they cannot even provide enough food? What do you expect them to do with facilities? No? But it's a shame. So I'm sad and I'm also ashamed because I've been throughout Asia, and the government rehabs around Asia have good facilities. No? They have good facilities. It's a shame. Kung susuriin ang bilang ng mga pumapasok sa mga rehab, pababa ng pababa ang bilang nito. Sa ginawang pag-aaral ng DDB, 3 ang pangunahing dahilan: in denial o pagtangging gumagamit ng droga, maling pananaw tungkol sa rehab, at kahirapan. Matagal nang gustong ipasok ni Aling Remedios ng rehab ang kanyang anak. Nalulung na kasi ito sa paggamit ng rugby at solvent. Ang gusto ko kasi mapaano siya, yung maparehab siya, kung baka sakali naman magtinok pa siya. Kaya yan, ang gusto ko makarating siya roon sa rehab. Ngunit dahil sa kahirapan, mas pinili na lamang ni Aling Remedios na ipakulong ang kanyang anak. Wala ko kasi akong pera, wala akong kakayahan, may parehab siya. Pero mahanap rin ako ng pagkakataon kung paano siya rehab. Hindi ko naman nakakaya, kaya ganyan. Ang ginawa ko sa kanya, pinakulong ko na lang. Para hindi rin ako mahirapan sa loob ng bahay. Ako lang naman kasi naghanap buhay. Maging sa mga pampublikong rehab center kasi, kinakailangan gumastos para sa mga personal na gamit ng pasyente. No pain, no gain. So kahit pa paano, kailangan may konting kirot
hindi naman pwedeng lahat libre dahil magiging bakasyonan na lang yan ng mga taong gustong mag-drugs. Of course, they will always say, wala kaming pera, no? Pero that's it, you're correct. They can spend for drugs. Why not spend for treatment? Bukod sa halaga ng rehabilitasyon, malaking balakid din umano ang proseso ng pagpaparehab. Upang makapasok sa rehab, isinasaad sa batas na kinakailangan ng physical examination sa pasyente upang masigurong drug-dependent ito at kinakailangan pahintulutan ng korte ito sa pamamagitan ng court order. You know, it will take you 2 weeks, 3 weeks, and even sometimes 3 months to get a court order. In the meantime, you cannot wait for this addict. The addict cannot wait. He has to be put into treatment right away. Maging ang DOH ay tali pagdating sa isyong ito. That's really the problem. Unfortunately, it was included in the law, RA 9165. So we have no choice but to comply, no? But as far as we're concerned, sa Department of Health, we had been advocating for the amendment of that particular provision of the law. Or at least there must be some flexibility, no, as far as access is concerned. Kaya panukala ni Senator Tito Soto na dating DDB chairman magtatag ng special court para dito. Meron din tayong review na ginagawa sa Dangerous Drugs Act para mas maging madulas yan at mabilis yan. Ito rin, konektado rin doon sa sinasabi ko sa yung creation ng special drug courts. Kung merong special drug courts, mas mabilis din lahat yung pagtalakay ng mga court order na yan at hindi yung karaniwan na korte lang. Ngunit paalala ng mga kinauukulan, ang rehabilitasyon ng isang pasyente ay hindi natatapos sa 4 na sulok ng mga paggamutan. Huwag naman po ninyo kamong i-deposito sa amin ng inyong mga anak. Kasi kahit po namin ibigay lahat ng pag-ibig dyan sa mga batang iyan, one thing is certain, ang hinahanap nila ang pag-ibig ng magulang. Sa huli, marami pang hamon ang kinakaharap ng rehab community sa bansa. It's just unfortunate na hindi siya naging priority. We need to amend certain provisions of the law, make it easier to access the facilities. I will shoot for the stars, no? We need more money. Of course, just like other government agencies. It's difficult. I know the government has problems with money now, no? Ang solusyon sa problema ng iligal na droga ay hindi natatapos sa hulihan at pagbibigay ng kaparusahan. Sa pamamagitan ng rehabilitasyon, maibabalik sa lipunan ang mga biktima nito upang maging kapaki-pakinabang na mamamayan. Sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng drug rehabilitation, huwag sanang maisantabi ang papel nitong ginagampanan. Ako si Rhea Santos at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.